Basta naniniwala lang sila kung anong nababalitaan nila, naniniwala kaagad. Eh paano nga yung mga utak nila? Mga utak kasi nila, utak talangka. Kung nakabalita na sila ng ganon, naniniwala sila kaagad. Ano ba klaseng utak yan? Buksan mo yung utak mo para malaman kung totoo yung pinapanood mo o hindi. Eh ngayon, wala kang alam eh. Siyempre, hindi nga nakabukas yung utak mo. Kaya naniniwala. Maniniwala talaga yung mga DDS na yan. Eh wala nga, hindi nga binubuksan yung utak eh. Buksan yung utak nila. At saka mag-research sila kung ano nababalitaan nyo. Nakapanood na sila ng fake news eh. Maniniwala na sila kaagad. Hindi ah. Eh ilang beses pa ipa-drug test ang presidente. Tapos may balak na naman silang hair follicle. Ano ba yun? Hair follicle. Hair follicle test na naman. Inapa-drug test na nga yan. Negative. St. Luke's. Kasama niya pa si Vic Rodriguez. Oo, kaya. Kasama niya pa si Vic Rodriguez sa ano na yan, pagka-test ng droga. Tapos gusto nila i-test uli yung buhok niya. Ikaw, presidente ka, papadrug test ka ulit? Ay hindi ah. May utak naman yung presidente. Bakit magpapadrug test na naman yan? Eh paano kung na-set up yan? Yung buhok is iba yung tinesting yan. Maski nasabihin mo na kakampi ni Bongbong yung ano, yung mag-tetis ng buhok niya. Eh paano kung ano, parang kumbaga sa pusoy, pinahawak niya yung baraha, eh panalo na. Eh kinalagnagan yan, i-declare niya, binaba niya yung baraha, eh pau pala. O di, baka parang ganun ng ma-set up siya. Ganun lang. Ano ba yun? Parang utusan mo yung presidente na, oy, bili ka ng bitchin, bili ka. Magpapadrug test uli siya, samantalang na drug test. Kalukuhan na yun. Mga utak mo namon nga yan eh. Bakit utak mo namon ba ang presidente? Magpapadrug test sa uli. Ano kasi, naghahanap sila ng butas. Wala naman sila mahanap na butas. Tama. Maski na anong butas ang hanapin nyo yan, wala kayong madadaanan. Ang ano pa rin, presidente pa rin ng Marcos ngayon. Wala kayong mahanap na butas. Dahil yung hinahanap yung butas, hindi nyo mahanap-hanap. Dahil yung butas na hinahanap nyo is mali. Talaga. Mali yun. Barado yung ano, wala kang madadaanan kasi barado. Mga DDS kasi yan, mga utak talangkayang mga yan eh. Naniniwala sila sa puro mga fake news, mga ganyan. Ang daming mga project. Bakit? Di ba nila alam yung mga project ni Marcos? Yung mga pambansang pabahay. Yan, mga ano na naman yan. May project na naman dyan sa Bataan, Cavite. Yung tulay. Hindi nila nakikita yan. Paano? Mga nakikita nga lang nila. Yung sa side sa kabila. Yung mga utang ng farmers. Yung mga utang ng farmers. Binayaran na lang. Hindi na pinabayaran. Pati nga nung nagberde si Marcos, lahat ng nakakonfine sa ospital, hindi niya pinabayaran eh. Binayaran lahat ni Marcos yan, hindi nila nakikita yan eh. Oo, tama. Hindi nila nakikita yan. Yung nagberde ni Marcos, lahat na nakakonfine sa ospital. Wala nang babayaran yung mga pasyente. Sir, anong masasabi mo naman sa impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte? Naku, sa palagay ko, talagang legal talaga yung ano dyan. May impeach talaga siya sa dyan. Kasi doon nga, hindi niya makipaliwanag yung confidential fund na yung una na 125 million kung saan napunta. Tapos, may napunta doon sa 125 million na mga pangalan. Eh, yung mga pangalan doon sa resibo, puro acknowledgement receipt lang. Tapos ang mga nakalagay na pangalan doon, may Mary Grace Piatos, may Piwi. Tapos nung trinis nila sa PSA, yung Mary Grace Piatos na yun, wala naman pangalan doon sa PSA yung pangalan na yun. Yung Mary Grace Piatos na yun. O di lumalabas. Ano lang yun? Talagang pinag-interesan na talaga yung ano na yan, yung pera. Eh yung sinasabi sir nila na unang i-impeach si PBBM para si Sara na yung maging president ng Pilipinas. Bakit? May grounds ba sila na i-impeach may kaso na ba si BBM na siyang maunang i-impeach? Ang dapat talagang unang-unahin na i-impeach yung may kasalanan. Hindi si Pangulong BBM. Oo, hindi si BBM ang unang i-impeach dyan. Ngayon kung meron kang grounds na i-impeach si Bongbong, pwede silang unang i-impeach yan. Eh ang kaso ang nauna si kitang-kita yung kaso ni Sara eh. Doon sa confidential fund nung siyang DepEd secretary. At saka paano magiging magandang asal nung mga bata nung siyang secretary ng DepEd
Siya mismo, tatay niya, palamura. Siya mismo, palamura din. Tapos mamamatay tao. Ganyan. Eh paano ano yung mga bata na matutunan ng mga manners na magaganda? Eh mismong sila ang sila ang nagsasalita na hindi maganda. Kaya nga naging bastos na yung mga bata ngayon kasi yung mga puno, siyempre nagbunga rin yung puno ng hindi naman magbubunga yung mangga ng abukado eh. Kaya ganyan lang, kung anong puno, bastos yung puno, magiging bastos din yung bunga. Ganyan lang naman yan. Eh yung payag sir ni Panelo na pag namatay daw si Digong, baka si Sara na daw ang maging presidente ng Pilipinas. Ay, hindi pwede. Parang kung mamamatay na si Digong, ang layo naman sa batas yun. Pwede pa kung namatay yung presidente, Marcos, automatic, siya magiging presidente. Kasi ganun daw yung nangyari sa Aquino eh. Yung parang namatay yung si Ninoy, kaya naging presidente si Cory. Parang ganun. Hindi, unconstitutional yan. Hindi, wala sa constitution yung ganyan. Hindi pwede na gano'n. Yung sabi ni Panelo na ganyan. Eh si Panelo naman yan, wala din naman yan. Ano ba yan? Naipanalong kaso yan mga yan, wala naman. Eh si Digong ba, may naipanalong kaso? Wala. Naging abogado siya, nabalitaan ba na may napanalo siyang kaso? Wala. Ito pa sir, sinasabi nila na marami daw proyekto si Digong kaysa sa mga Marcos. Ano pong magiging comment nyo doon? Eh, hindi, kasi yung mga ngayon, mga proyekto ni Marcos, hindi nila masyadong ibinabalita. Ang ibinabalita lang nila is yung mga proyekto ni Digong. Ano na yan? Parang yung mga lumalabas kasi na proyekto ni Digong ngayon, parang ipinagpapatuloy na lang ni Digong yung mga proyekto yun eh, kasama sa build project yan eh. Ba't nila sasabihin na walang mga project ng mga Marcos? Eh halos nadadaanan nga nilang mga tulay, mga kalsada dito sa Pilipinas eh. Sino may gawa dyan? Hindi ba Marcos? Oh. Tapos sasabihin nila na walang napagawa ng Marcos. Ang madaling sabi dyan, wala nang mapapagawa ni Duterte na mga kalsada, mga tulay dahil napagawa na lahat ng Marcos ng mga yan. Paano pa may magagawa pa silang kalsada sa katulay? Eh napagawa na lahat ng mga Marcos ng mga tulay. Yung mga hospital. Yung mga kalsada. Yung mga tulay. Hindi ba sila na nagpatayo dito? Anong napatayo ni Digong? Yung dalawang tulay, bumagsak naman. Puro kurap ang ginawa, kaya bumagsak yung tulay dun sa Isabela. Eh, kurap din yun eh, kaya bumagsak eh. Eh, yung sinasabi nila, sir, na mas mataas ang crime rate ngayon kay BBM kaysa kay Duterte na time. Ano ba naman yan? Ano bang klaseng mga tanong yan? Ano mas malaki ang crime nung itong panahon ni Bongbong eh? Tignan mo nga yung previous na siyang presidente. Ano ba yung mga pinagpapatay nila? Sila nga pinakamaraming crime. 30,000 ang namatay. Tapos sasabihin nila mas maraming crime kay Bongbong ngayon. Hindi ah. Ano lang, isip-isip lang. Research lang yan. Kung may isip. Eh wala nga isip. Di marunong mag-research. Kung anong napapakinggan nila, yun ang ano. Anong mas mataas ang crime ngayon kaysa kay panahon ni Duterte? Hindi ah. Ano yung, kaya nga nakulong yan sa EJK, sa crime of humanities dahil ang daming pinapatay. Ano bang mga tanong yan? Simpleng-simple lang. 1+1 lang yan eh. Yun kasi sir ang kumakalat na madami na daw mga drugs ngayon kaysa noon, kay Duterte, nagsisilabasan. Ang mga kriminal ngayon kay BBM compared kay Digong. Sabi nila, ay ba't hindi niya hindi niya pinahuli yung mga anak niya eh sila naman na number 1 na adik. Tapos yung patalbog-talbog pa sa lamesa nun ni Digong. Ito may listaan ako ng drug addict, mga mayor, mga general. Ganyan. Mga general, mga nanditong kapal-kapal dito. Di ba? Binabalibag niya pa sa lamesang ganyan. O anong ginawa niya? Ba't hindi niya pinapatay yun? May padabog-dabog pa sa lamesa na mga general, mga may-adi, may listahan ako rito, mga mayor. Oh, bakit hindi niya pinapatay yun? Kasama yung anak niya. May mga laboratory nga dyan sa Mindanao. Yung salita ni Asierto. Saka yung dating si Las Cañas.
dating hitman niya. O di, saan pa kayo maniniwala? Yung dating kasama niya ng tagal o yung ano, hindi niya nakakasama ng matagal. Totoo lahat ng statement nila sa kanya sa kay Mutabato. Regarding AJK. Oo, regarding AJK. Eh, tignan mo nga sila sa kanya, pinapatay niya pa yung kapatid niya dahil putos nga ni Digong yun. Pinapatay niya yung mismong kapatid nila sa kanya. Yan, nice. So, thank you, sir, sa mga words mo. Last na lang, sir. So, sa tingin mo, ma-impeach talaga si Sara? Ay, may impeach talaga. Ang daming grounds eh. paano hindi may impeach yan? Ang daming grounds. Halimbawa, pag hindi may impeach yan, ang kalaban nila ngayon dyan, yung mga mamayan Pilipino. Dahil pag lumabas na mas maraming boto ng senador na hindi may impeach si Sara, baka ang mga kalaban nila is mamamayang Pilipino. Oo. Kasi dapat yan susundin ang Constitution. Hindi susundin kung anong lamang sa Senado. Dapat ganun ang masusunod dyan, yung batas. Kaya karapat dapat na umpisahan na. Oo, umpisahan na. Ito pa. Ito pang isa. Dapat umpisahan na yung impeachment na yan eh. Hindi pa ang reason nila. Hindi pwedeng umpisahan ng trial yan dahil busy na sila sa kakakumpanya, di ba? Para mangungumpanyan sila dahil naka-break sila. Naka-break sila. Eh bakit ngayon ito? Bakit ngayon itong pagkadampot ni Digong eh nakadalawang hearing na? Eh bakit ganon yung samantalang unang nakasalang yung impeachment ni Sara, hindi nila binibigyan ng reaksyon yan? Eh bakit itong pagkadampot kay Digong is binigyan kagad nila ng reaksyon? Di ba unfair yun? Unfair yun. May pinapanigan sila. May pinapanigan ng Senado. Eh baka mamaya naman yung mga yung gustong yung pagkadampot ni Digong na yun eh, baka mamaya camping-camping talaga sila kay dito sa kabila. Alright. Kaya natural, hindi nila talaga umumpisan ng impeachment ni Sara sa trial. Sir, sa performance ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, satisfied ka ba, sir? Ay, satisfied ako. Yung mga hindi satisfied yan, yung mga utak talangkanga. Ang pinapaniwalaan lang nila yung puro mali. Pinapanood nila puro mga chap-chap video, may mga ngiwi-ngiwi. Ano ba yun? Manood sila sa may basihan, yung may nagsasalita. Tapos basihan, hindi yung isa lang nagsasalita. O kaya, papalabas na nila ang picture, nakangiwi ng ganyan, tapos nakahubad. Mga peke yun. Mga peking, mga fake news lahat yan. Alright. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Hindi maniniwala ka agad yan sa mga ganyan-ganyan. Sa huling statement, sir, okay na ba? Anong huling, sa mga nanonood sa'yo, sir, anong masasabi mo? At sa mga nangyayari sa Pilipinas na puro fake news? Eh, ito lang masasabi ko. Kailangan, bago kayo maniniwala sa fake news, pag-aralan nyo muna. Bago kayo maniniwala dyan. Bago kayo basta-basta maniniwala kung anong binalita, ganito. Adik, bangag, maniniwala ka agad. Eh, ilang beses pa ipadrag test ang presidente. Tapos may balak na naman silang hair follicle. Ano ba yun? Hair follicle. Hair follicle test na naman. Napadrag test na nga yan. Negative. St. Luke's. Kasama niya pa si Vic Rodriguez. Oo, kaya. Kasama niya pa si Vic Rodriguez sa pagka-test ng droga. Tapos gusto nila i-tetis uli yung buhok niya. Ikaw, presidente ka, magpapadrag test ka ulit? Ay hindi may utak naman yung presidente. Bakit magpapadrag test na naman yan? Eh paano kung na-set up yan? Yung buhok is iba yung tinesting yan. Maski nasabihin mo na kakampi ni Bongbong yung mag-tetis ng buhok niya. Eh paano kung parang kumbaga sa pusoy, pinahawak niya yung baraha, eh panalo na. Eh kinalagnagan yan, i-declare, binaba niya yung baraha, eh pau pala. O di baka parang ganun nang ma-set up siya. Ganun lang. Ano ba yun? Parang utusan mo yung presidente na, oy, bili ka ng bitchin, bili ka. Magpapadrag test uli siya, samantalang na-drug test. Kalukuhan na yun. Mga utak mo namon nga yan. Bakit utak mo namon ba ang presidente? Magpapadrag test sa uli?
Ano kasi, naghahanap sila ng butas. Wala naman sila mahanap na butas. Tama. Maski na anong butas ang hanapin nyo yan, wala kayong madadaanan. Ang ano pa rin, presidente pa rin ng Marcos ngayon. Wala kayong mahanap na butas. Dahil yung hinahanap yung butas, hindi nyo mahanap-hanap. Dahil yung butas na hinahanap nyo is mali. Wala talaga. Mali yung barado yung ano, wala kang madadaanan kasi barado. Hindi ka makakapasok sa butas. Alright. Yan eh. Mga DDS kasi yan, mga utak talangkayang mga yan eh. Naniniwala sila sa puro mga fake news, mga ganyan. Ang daming mga project. Bakit? Di ba nila alam yung mga project ni Marcos? Yung mga pambansang pabahay. Yan, mga ano na naman yan. May project na naman dyan sa Bataan, Cavite. Yung tulay. Hindi nila nakikita yan. Paano? Mga nakikita nga lang nila. Sa side sa kabila. Yung mga utang ng farmers. Yung mga utang ng farmers. Binayaran na lahat. Hindi na pinabayaran. Pati nga nung nagberde si Marcos, lahat ng nakakonfine sa ospital, hindi niya pinabayaran eh. Binayaran lahat ni Marcos yan, hindi nila nakikita yan eh. Oo, tama. Hindi nila nakikita yan. Yung nagberde ni Marcos, lahat na nakakonfine sa ospital. Wala nang babayaran yung mga pasyente. Zero. Ang dami, zero na yun. Yung mga inutang na mga farmers na yan, sa land bank, hindi na rin niya pinabayaran. Wala nga silang alam eh, paano